Isang madilim na Biyernes sa Jerusalem, ang kalangitan sa itaas ng Golgota ay nababalot ng makapal na ulap na tila nag-aabang ng sandaling magbabago sa takbo ng kasaysayan. Sa ilalim ng 3 kahoy na krus, isang Romanong opisyal ang nagsasagawa ng kanyang tungkulin. Isa na namang pagbitay. Sa pagkakataong ito, si Jesus ng Nazaret ang bilanggo. Iisa lamang ang tungkulin ng senturyon. Siguraduhing mamamatay si Jesus at ginawa nga niya ito. Sa bandang tanghali, bumalot ang kadiliman sa buong lupain. Tumagal ito hanggang hapon. Sa oras na iyon, sumigaw si Jesus sa matinding sakit, "Ama, bakit mo ako iniwan?" Pagkatapos, sa huling hininga, siya'y namatay. Sa mismong sandaling iyon, napunit ang makapal na kurtina sa templo mula itaas hanggang ibaba. Ang senturyong nakatayo malapit at nakamasid ay nagsabi, "Tunay nga ang taong ito ay anak ng Diyos." Nagbago ang buhay ng sundalong iyon magpakailanman. Ang lalaking inutusan upang isakatuparan ang kamatayan ni Jesus ay lubos na naapektuhan. Mula sa tagabitay ay naging saksi, mula sa siyang tumusok sa tagiliran ni Jesus hanggang sa unang hentil na kumilala sa kanya bilang anak ng Diyos. Iniwan niya ang kanyang posisyon sa pinakamakapangyarihang imperyo noong panahong iyon at sumama sa mga tagasunod ni Jesus. Naglakbay siya sa malalayong lugar, buong sigasig na ibinahagi ang mensahe. Nagsalita bilang isang taong binago ng karanasan. Ang kanyang kwento ay nanatili sa kasaysayan ng simbahan sa pangalang ibinigay sa kanya kalaunan, Longino. Bago ang Biyernes na iyon, si Longino ay isang Romanong senturyon. Ang mga ganitong opisyal ay namumuno sa mahigit 100 sundalo. Sila'y iginagalang dahil sa tapang, disiplina at husay sa pakikipaglaban. Ang buong buhay niya ay nakasalig sa katatagan, lakas at walang kapantay na pagsunod sa tungkulin. Ang pagiging senturyon ay hindi lang nangangailangan ng lakas, kailangan din nito ng matalas na pag-iisip galing sa taktika at matibay na loob. At lahat ng ito ay taglay ni Longino. Ang bawat araw niya ay pinamumunuan ng mahigpit na rutina, kaayusan at ganap na katapatan sa Roma. Nakakita na siya ng maraming namatay nang hindi man lang pumikit. Isinagawa niya ang mga utos ng walang pag-aalinlangan. Naging kasangkapan siya ng imperyo. Hanggang sa nagbago ang lahat. Tahimik pa ang lungsod, halos hindi pagising. Ngunit may mga nagmamadaling hakbang na umuugong sa mga lansangan at mga bulungan ang dumadaloy sa hangin ng umaga. Lahat ay pinag-uusapan ang isang lalaki. Si Jesus ng Nazaret, kagabi lamang siya ay inaresto sa halamanan ng Getsemani. Isa sa kanyang mga alagad, si Judas Iscariote, ang nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng isang halik, kapalit ng 30 pilak. Dinala si Jesus sa Sanhedrin, ang kapulungan ng mga pinunong panrelihiyon na inakusahan siyang nagpapanggap na anak ng Diyos, isang krimeng tinawag nilang kalapastanganan. Sinaktan nila siya, dinuraan at hinatulan. Ngunit wala silang kapangyarihang magpataw ng kamatayan. Kaya sa pagsikat ng araw, dinala nila siya kay Poncio Pilato, ang Romanong gobernador ng rehiyon. Si Pilato, na naupo sa hukuman, ay tinitigan si Jesus at tinanong, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus ng payapa, "Ikaw ang nagsabi niyan." Ang mga pari at matanda ay nagsilabasan ng samut-saring paratang laban sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Yumuko si Pilato at nagsabi, "Hindi mo ba naririnig ang sinasabi nila laban sa iyo? Wala ka bang isasagot?" Ngunit nanatiling tahimik si Jesus. Hindi siya nagbigay ng paliwanag o depensa. Namangha si Pilato. Nakakita na siya ng maraming bilanggo na nagmamakaawa, nagsisinungaling at umiiyak para makaligtas sa kamatayan. Ngunit ang taong ito ay may kakaibang kapayapaan. Sa sandaling iyon, may mensaherong nagmadaling lumapit sa hukuman. May dala itong babala mula sa asawa ni Pilato.
Layuan mo ang taong iyan, wala siyang kasalanan. Nakapanaginip ako ng masama tungkol sa kanya ngayon. Hindi mapakali si Pilato. Nararamdaman niyang may nangyayaring mas malaki pa sa kanyang kontrol, isang bagay na hindi niya kayang pigilan dahil panahon ng Paskua, kaugalian na ang magpalaya ng isang bilanggo. Nakita ito ni Pilato bilang daan upang makaiwas sa desisyon. Si Jesus o si Barrabas, isang kilalang kriminal, mamamatay tao, ngunit ginulo ng mga pinunong panrelihiyon ng mga tao. Palayain si Barrabas, sigaw nila. Itinaas ni Pilato ang kanyang mga kamay at nagtanong, kung ganoon ano ang gagawin ko kay Jesus? Sumiklab ang galit ng mga tao, ipako siya sa krus. Nabahala si Pilato kaya muling nagtanong, bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo lang lumakas ang kanilang sigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Naging malinaw kay Pilato na hindi na niya kayang pigilan ng mga tao, kaya humingi siya ng tubig at sa harap ng lahat, hinugasan niya ang kanyang mga kamay. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito, sabi niya, kayo ang may sagot diyan. Pinalaya niya si Barrabas at ibinigay si Jesus upang ipako sa krus. Ang kapalaran ng anak ng Diyos ay napunta na sa mga kamay ng tao. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa punong tanggapan. Tulad ng dati, si Centurion Longino ay nakaabang sa pintuan, tahimik na nagmamasid. Saksi na siya sa napakaraming parusa. Nakakita na siya ng maraming lalaking binawian ng buhay. Ngunit iba ang araw na ito. Ang lalaking nasa harap nila ay hindi lumaban. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagsalita ng masama. Hindi siya nakiusap. Tinanggap niya ang bawat hampas na para bang alam niyang kailangan itong mangyari. Ang mga sundalo, malupit at natutuwa, ay hinubaran siya. Itinali siya ng mahigpit sa isang poste at pinalo ng walang awa. Paulit-ulit na humampas ang latigo, pinunit ang kanyang balat. Gayunman, hindi siya umimik. Nakatayo si Longino sa di kalayuan, nakatiklop ang mga braso, ang mukha ay matigas na sa tagal ng karahasan. Ngunit may nagbabago sa kanyang tingin. Tinukso ng iba si Jesus. Isinuot nila sa kanya ang isang kulay ubing balabal. Tinirintas ang tinik na parang korona at ipinutong sa kanyang ulo. Dumaloy ang dugo sa kanyang mukha, ngunit nanatiling bukas ang kanyang mga mata. Kalmado, matatag, hindi natitinag, nilagyan nila siya ng patpat sa kamay na parang setro, yumuko sa huwad na pagsamba at humalakhak sumisigaw, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ngunit hindi natawa si Longino. Tahimik lang siyang nanood at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, siya'y nabalisa, hindi dahil sa sakit o kalupitan, kundi sa katahimikang may lakas na taglay ng sugatang lalaking ito. Dinuraan nila si Jesus at paulit-ulit siyang pinalo ng patpat. Nang matapos ang kanilang pangungutya, hinubad nila ang balabal, isinuot muli ang kanyang sariling damit at inihanda siya para sa pagbitay. Ngunit hindi makalingon si Longino. May bagay sa kaloob-looban niya ang tila nagigising. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi lumalaban ang lalaking ito o kahit magsalita man lamang upang ipagtanggol ang sarili. Hindi niya maunawaan kung paanong kahit siya'y pinapahiya ay walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging malalim at matatag na habag. Habang ang iba'y tumatawa, nagsimulang magtanong si Longino, sino ba talaga ang taong ito? Hindi pa niya alam ang sagot, ngunit malapit na. Dahil sa araw ding iyon, masaksihan ni Longino ang pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig na kailanmay nakita ng mundo at ito ang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hinila ng mga sundalo si Jesus palabas ng praetorium. Sa kanyang balikat, ipinabuhat nila ang magaspang at tinik-tinik na krus, isang krus na nababad na sa hirap ng mga naunang hinatulan. Nagsimula na ang paglalakbay patungong Golgota. Sa unahan ay si Longino,
gumagawa ng daan sa gitna ng masikip na tao. Ang tungkulin niya ay ihatid ang bilanggo sa lugar ng pagbitay, ang Golgota, ang burol ng bungo, kung saan dinadala ng Roma ang mga itinakwil. Naglakad si Jesus sa gitna ng sigawan at kaguluhan. May mga dumura sa kanya, may mga nagbitaw ng masasakit na salita. Ngunit sa gitna ng karamihan, may mga tahimik na umiiyak. Naroon ang kanyang ina, si Maria, naghahanap ng kahit isang silip sa kanyang anak. Hindi niya ito maaninag ng malinaw, kaya tumingin siya sa alagad na nasa tabi niya. Juan, tulungan mo ako, dalhin mo ako sa kanya. Magkasama silang sumiksik sa gitna ng tao. Bigla, itinulak ng isang sundalo si Jesus ng malakas at ang kanyang nanghihinang katawan ay bumagsak. Bumulusok siya sa lupa, bumagsak din ang mabigat na krus sa kanyang likod. Pinagpapalo siya ng mga bantay, sumisigaw, "Tumayo ka." Sa matinding pagsisikap, dahan-dahang bumangon si Jesus. Naabutan siya ni Maria at Juan nang muli siyang bumagsak. Hindi na kinaya ni Maria ang makita ito. Tumakbo siya palapit, lumuhod sa tabi niya, nanginginig ang mga kamay, puno ng pighati ang mga mata. Sa namamaos na tinig, sinabi niya, "Narito ako." Itinaas ni Jesus ang kanyang bugbog na mukha, tinitigan siya ng mahinahon at tumugon, "Tingnan mo, ina, ginagawa kong bago ang lahat." Ang kanyang mga salita ay hindi lamang pampalubag loob. Ang nangyayari ay hindi lang paghihirap. Ito ay katuparan ng propesiya nangyayari sa mismong oras na iyon. Ang bigat ng krus ay lalong dumidiin sa kanyang punit-punit na likod. Paubos na ang kanyang lakas, muling nadapa si Jesus. Pinalo siya ng mga sundalo, sigaw ng sigaw na tumayo siya, ngunit hindi na siya makagalaw. Lubusang nanghina ang kanyang mga binti. Maingat na nagmasid si Longino, nakakita na siya ng maraming lalaking bumagsak sa ganitong paraan, mga taong dinaig ng sakit at takot. Ngunit iba si Jesus. Hindi siya tuluyang gumuho. May nananatiling lakas sa kanyang kalooban, isang bagay na hindi natitinag. Pagkaraan, napansin ni Longino ang isang lalaki mula sa karamihan, isang dayong galing sa lalawigan, at iniutos, "Ikaw buhatin mo ang krus na iyan." Dahan-dahang bumangon si Jesus. Tiningnan niya ang estranghero at bagamat nanghihina ang kanyang katawan, may bahid ng tahimik na pasasalamat sa kanyang mga mata. Ang lalaki, si Simon, ang pumasan ng krus, tinulungan si Jesus na ipagpatuloy ang paglalakad. Nagpatuloy ang kanilang paglakad sa mga lansangan habang pinapanood sila ng buong lungsod. May mga kababaihang hayagang lumuluha. Sa kabila ng mga sugat, lumingon si Jesus sa kanila at nagsabi, "Mga babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Iyak ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak." Narinig ni Longino ang mga salitang iyon at muling may kumilos sa kanyang kalooban. Sino ba ang taong ito na kahit nahuhulog sa matinding hirap, iniisip pa rin ang kapakanan ng iba? Sa wakas, dumating sila sa Golgotha, isang tuyot at walang buhay na burol na ginagamit para sa kamatayan at kahihiyan. Nakahanda na ang mga krus at sinimulan ng mga sundalo ang madilim na tungkulin. Hindi lumaban si Jesus, hindi siya sumigaw o nanlaban. Sa halip, ibinukan niya ang kanyang mga bisig para bang kusang iniaalay ang sarili. At dumating ang sandali. Isang sundalo ang humawak sa kanyang braso. Ang isa naman ay nagtaas ng maso. Umalingaw-ngaw sa langit ang tunog ng unang hampas. Nanginig si Maria. Iling na iniwas ni Juan ang kanyang mukha, hindi kinaya ang makita ang tagpo. Ang mga tao ay kanya-kanyang reaksyon, may tahimik na lumuluha, habang ang iba'y patuloy sa pangungutya. Si Longino ay nanatiling di kumikibo. Nakatayo lamang siya roon, nakamasid. Nang maipako na ang tatlong lalaki, si Jesus sa gitna, mga kriminal sa magkabilang panig, isinagawa ng mga sundalo ang pagbubuhat ng mga krus.
Sa isang malakas at kumalabog na tunog, bumaon ang mga ito sa lupa at yumanig ang katawan ni Jesus. Ang dalawang kriminal ay napasigaw sa sakit. Ang isa sa kanila, puno ng galit, ay lumingon kay Jesus at sumigaw, "Hindi ba't ikaw ang pinili? Kung ganoon, iligtas mo ang sarili mo at kami rin." Ngunit ang isa, sa kabila ng matinding hirap, ay lumingon at nagsabi, "Wala ka bang takot sa Diyos? Tayo ay nararapat sa parusang ito. Pero ang taong ito, wala siyang ginawang masama." Pagkatapos, tiningnan niya si Jesus at mahina niyang sinabi, "Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian." At sumagot si Jesus ng mga salitang mananatili sa kasaysayan, "Tunay kong sinasabi sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso." Si Longino na nananatili sa kanyang pwesto ay nakinig na parang hindi makapaniwala. Marami na siyang nasaksihang kamatayan noon, ngunit walang katulad nito. Hindi ito basta pagbitay lamang. Para bang ang buong mundo ay natigil sa paghinga. Nagdilim ang langit, nababalot ng kadiliman ng lupain, para bang pati kalikasan ay nakikiramay. Nanatili si Longino sa kanyang lugar, hindi maalis ang paningin sa kanya. Si Jesus, bagamat nakapako, ay patuloy na nagsalita, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi unggol ng sakit, kundi mga salita ng awa. "Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa." May malamig na pakiramdam na gumapang sa dibdib ni Longino. Kapatawaran para sa mga pumalo sa kanya, para sa mga nagpako sa kanya, para sa mga nangutya, pati na rin sa kanya. Mula sa malayo, umalulong ang kulog. May paparating na bagyo, sina Caiaphas at ang iba pang mga pinunong panrelihiyon na tila kontento na ay tumalikod at umalis. Ngunit si Maria ay nanatili, basag ang puso sa dalamhati, yakap ni Juan para sa lakas. Pagkatapos, kahit nanghihina, muling nagsalita si Jesus. Tiningnan niya si Maria at sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." At kay Juan naman ay sinabi niya, "Narito ang iyong ina." Palala ng palala ang kanyang panghihina, ngunit bigla siyang sumigaw ng tinig na bumasag sa katahimikan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Akala ng mga naroroon ay tinatawag niya si Elias. Ang ilan ay naniwalang humihingi siya ng tulong, umaasang darating ang propeta upang iligtas siya. May isang lalaking nagmadali, isinawsaw ang espongha sa maasim na alak, isinabit ito sa isang patpat at iniangat sa bibig ni Jesus. Ngunit tumanggi si Jesus na uminom. Hindi niya tinanggap ang ginhawa. Buo ang kanyang pasya na tapusin ang lahat. Bumalot ang mabigat na katahimikan sa paligid. Tumingala si Jesus, malapit na ang wakas. Sa huling bugso ng lakas, idineklara niya, tapos na. At sa huling pagkakataon, itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit at sinabi, "Ama, sa iyong mga kamay, iniaalay ko ang aking espiritu." Yumuko siya at pumanaw. Pagkatapos, tumugon ng kalikasan. Sa mismong sandaling iyon, yumanig ang lupa sa ilalim nila. Isang malakas na lindol ang yumanig sa lungsod ng Jerusalem. Nabasag ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at napunit ang makapal na kurtina sa templo mula itaas hanggang ibaba. Tumahimik ang mga tao. Ang mga dating nangungutya ay napako sa kinatatayuan sa takot. Marami ang tumapik sa kanilang mga dibdib, biglang namulat sa kung anong kaganapan ang kanilang nasaksihan. Doon lumuhod si Longino. Bago pa siya makapag-isip, lumabas na sa kanyang bibig ang mga salita. Nangangatog ang kanyang tinig nang sabihin niya, tunay nga ang taong ito ay anak ng Diyos. Ang Romanong senturyon ang siyang namumuno sa pagbitay, ang naging unang hentil na hayagang kumilala na si Jesus na ipinako sa krus ay tunay ngang siya ang sinasabi niyang siya. At pagkatapos, bumalot ang matinding katahimikan sa burol ng Golgota. Nakasabit na ngayon ang katawan ni Jesus, tahimik at wala ng buhay.
Ang mga sundalo, balisa sa mga nangyaring kakaiba, ay nagsimulang umatras. Ang karamihan, natatakot at naguguluhan, ay nagsimulang magsialisan. Araw iyon ng paghahanda para sa Paskua at ayon sa batas ng mga Hudyo, hindi dapat manatili ang mga katawan sa krus pagdating ng Sabat. Kaya lumapit sila kay Pilato, humihiling na baliin ang mga binti ng mga hinatulan upang mapabilis ang kanilang kamatayan. Pinayagan ni Pilato ang kahilingan at ipinag-utos ito kay Longino. Ibinigay niya agad ang utos. Kinuha ng mga sundalo ang isang matigas na bakal na pamalo, lumapit sa dalawang lalaking ipinako sa tabi ni Jesus at binali ang kanilang mga binti. Si Longino, bagamat kumbinsidong patay na si Jesus, ay kailangang tiyakin ito, bahagi iyon ng kanyang tungkulin. Ayon sa alituntunin ng Roma, kinuha ni Longino ang kanyang sibat, lumapit sa krus, at sa isang maayos na galaw, itinarak ito sa tagiliran ni Jesus. Agad-agad, dumaloy ang dugo at tubig. Ang alagad na si Juan na nakatayo malapit ay isusulat kalaunan ng buong paninindigan. Aking nakita ito sa sarili kong mga mata at totoo ang aking sinasabi. Tiningnan ni Longino ang sugat at ang kanyang sibat, ngayoy may bakas ng dugo ng isang inosente. Hindi niya namalayan na natupad niya ang isang sagradong propesiya. Titingnan nila ang kanilang tinusok. Ang sandaling iyon ay hindi lamang pisikal, ito'y may dalang kahulugan. Dugo upang tubusin, tubig upang linisin. May ilang patak ng dugo ang tumama sa mukha ni Longino. Ayon sa tradisyon, siya'y may sakit sa paningin na nagpapalabo ng kanyang mata. Ngunit nang madampi ang dugong iyon sa kanyang mga mata, muling luminaw ang kanyang paningin. Doon mismo sa ilalim ng krus at sa ilalim ng umiiyak na langit, lubusang naunawaan ni Longino. Nakita niya ang katotohanan, hindi ito isang kriminal, hindi siya rebelde. Tinusok niya ang katawan ng anak ng Diyos. Muling lumuhod si Longino, ngunit ngayon bilang isang taong nabago, hindi na sundalo ng imperyo, kundi isang mananampalataya. Bagamat hindi idinetalye ng Biblia kung ano ang sumunod, isinaysay ng sinaunang tradisyon at unang mga sulat ang natitirang bahagi ng kanyang kwento. Si Longino, niyanig hanggang kaibuturan ng kanyang pagkatao sa kanyang nasaksihan, ay hindi na muling bumalik sa dating buhay. Nagdaan siya sa mga araw ng pagkabalisa at mga gabing walang tulog. Ang larawan ni Jesus, nakapako at tahimik, ay tila apoy na hindi nauupo sa alaala ni Longino. Hindi na niya kayang sumunod sa mga utos nang hindi tinatanong kung ang kanyang pinaglilingkuran ay katotohanan o kapangyarihan lamang ng isang imperyo. Pagkatapos ng pagpapako, kumalat ang mga bulong-bulungan sa buong Jerusalem. May mga sabi-sabing walang laman ng libingan, may mga kwento ng pagpapakita ng mga taong nakakita at nakausap mismo ang lalaking namatay sa krus na iyon. Hindi man nagsalita si Longino, bawat salita ay tumimo sa kanyang pandinig, at sa kaibuturan ng kanyang puso may apoy na nagliyab. Alam niyang hindi ito chismis, may isang bagay sa kalooban niya na nagpapatotoo, hindi ito ang katapusan, hindi nanalo ang kamatayan. At sa loob ng ilang araw, namuhay siya sa liwanag ng pagkamulat na iyon, hindi na muling makabalik sa dating buhay. Ang mga alaala ng Golgota ay kumapit sa kanya na parang sagradong apoy. Naririnig pa rin niya ang bawat salitang binigkas ni Jesus, naaalala ang bawat tingin at nararamdaman ang bigat ng bawat katahimikan. Habang bumabalik sa normal ang mundo, si Longino ay hindi makabalik. Hindi na niya kayang maging ang dating sundalo na matigas at walang pakiramdam. Ang pusong dating sanay lamang sa digmaan at tungkulin ay nagsisimulang mabuksan. Nang marinig niya ang mga bulong, na may mga taong nakakita kay Jesus na buhay, hindi siya nagulat.
Wala siyang alinlangan, wala siyang pagkalito, tanging tahimik at matatag na paniniwala. Naniniwala siya na lupig ni Jesus ang kamatayan at sa unang pagkakataon naunawaan ni Longino kung ano talaga ang pananampalataya. Sa unang pagkakataon, naging totoo sa kanya ang kahulugan ng krus, ang lalim ng kapatawaran at ang kapangyarihan ng pagtubos. Sa wakas, lahat ay nagkaroon ng saysay. Iniwan niya ang kanyang posisyon, isinuko niya ang kanyang baluti, ibinalik ang kanyang sandata at lumayo sa hukbo, walang pag-aalinlangan, walang panghihinayang. Doon nagsimula ang kanyang paglalakbay ng pananampalataya. Hinahanap niya ang mga alagad, ang mga taong nakasama ni Jesus, at naupo siya sa paanan ng mismong mga taong minsang naglakad kasama ng lalaking ipinako niya sa krus. Di naglaon, ang pangalang Longino ay narinig sa hanay ng mga unang Kristiyano. Ang Romanong centurion na dating nanguna sa mga hukbo para kay Cesar, ngayon ay lumalakad ng nakayapak. Bit-bit ang mensahe ng isang hari na minsan niyang hinatulan. Naglakbay siya sa mga lupain ng Cappadocia at Caesarea, mga rehiyong bahagi ngayon ng Turkey, ipinahayag ang kanyang nasaksihan. Nakita ko siyang huminga ng huli, aniya, at sa kanyang kamatayan natagpuan ko ang bagong buhay. Mabigat ang kanyang patotoo, hindi ito batay sa kwento o sabi-sabi. Naranasan niya mismo. Nakatayo siya sa paanan ng krus at ang kanyang mga salita ay pumukaw sa mga puso. Ang kamay na dati may dalang sandata, ngayon nagdadala na ng katotohanan ng ebanghelyo ng buong tapang. Sa mga lupang iyon, ipinangaral ni Longino ang mensahe ng pag-asa at marami ang naniwala dahil sa kanya. Hindi siya basta-bastang tagapagsalita, siya ang senturyong nakatayo sa ilalim ng krus. Ngunit hindi nagustuhan ng Roma ang mga taong tumalikod sa kanilang kapangyarihan at di nagtagal, dumating ang pag-uusig. Nahuli si Longino, pinahirapan siya, tinanong at binantaan ng kamatayan. Ipinangako ng kanyang mga tagabihag ang kalayaan kung itatakwil lamang niya si Kristo. Ngunit si Longino, kalmado at hindi natitinag, ay sumagot ng may matibay na pananampalataya. At kaya't siya'y hinatulan, ang parehong imperyong humubog sa kanya bilang sundalo ay siya ngayong nagmarka sa kanya bilang taksil. Inilabas siya sa lungsod at sa isang tahimik at mahangin na burol, siya'y pinugutan. Namatay si Longino hindi sa takot kundi habang nakatingala sa langit, ginagaya ang nakita niyang ginawa ni Jesus noon. Ama, sa iyong mga kamay, iniaalay ko ang aking espiritu. Inilibing siya sa Cappadocia at hindi nagtagal, pinarangalan na siya ng pamayanang Kristiyano. Kumalat ang mga kwento ng kagalingan at mga himala sa kanyang libingan. Ang kanyang pangalan ay nanatili, hindi bilang taong tumarak ng sibat, kundi bilang saksi sa katotohanan, bilang taong may pananampalataya at bilang martir. Sa paglipas ng panahon, pinarangalan ng simbahan ang kanyang alaala at idineklara siyang santo, San Longino, ang taong nakakita, ang taong naniwala, ang taong nag-alay ng buhay para sa isa na unang nag-alay ng buhay para sa kanya. At hindi siya nag-iisa. May iba pa na dapat mong makilala: Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Simon, Tadeo at Santiago. Mula sa makikitid na daan ng Jerusalem hanggang sa malalayong sulok ng mundo, dinala ng 12 lalaking ito ang isang mensaheng napakabisa. Kaya nitong harapin ang mga pinuno, gibain ang mga imperyo at baguhin ang takbo ng kasaysayan. Wala silang armas, hindi sila nagtayo ng hukbo at hindi sila nakipagkasundo sa kapangyarihan.
Ang tanging taglay nila ay ang matatag na paniniwala sa kanilang nasaksihan at ang tapang upang ito'y ipahayag. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, nagbigay ng inspirasyon o nagpaalala ng mahahalagang bagay, sana'y isaalang-alang mong suportahan ang channel na ito. Mag-iwan ng like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang iyong suporta ang tumutulong sa amin na maipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga kwentong may kabuluhan. Hanggang sa muli, naway pagpalain ka ng Diyos at gabayan ang iyong landas.